itayo para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya ay naghihilala ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. May lapit sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos. Nang kami ngayon dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasiyahan mo nawa aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo, anak mo, paundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magpuli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una-una, ngayon at magpakailanman, walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. Santa Perpetua at Felicidad, Ipanalangin mo kami. San Pedro at San Pablo, Ipanalangin mo kami. sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po ang lahat. Bilang paggalang sa Diyos at upang mapanatili ang kamanalan ng banal na misa, magalang namin pinaalalahanan ang lahat na lumuhod o mag-genuflect sa pagpasok at paglabas ng kapilya. Gayon din kapag tumatawid sa gitnang pasilyo. Hinihiling din namin sa mga mananampalataya na iwasan ang paggamit ng mobile phones, pagkuha ng mga larawan, o paggamit ng iba pang elektronikong kagamitan habang kinaganap ang banal na misa. Maaaring tanggapin ang banal na komunyon sa kamay o direkta sa dila. Upang mapanatili ang dangal ng banal na lugar, mahigpit naming ipinapatupad ang tamang kasuotan. Bawal ang sleeveless na damit, shorts, o iba pang hindi angkop na kasuotan. At hinihiling namin na magsuot ng belo ang lahat ng kababaihan sa banal na misa. Upang mapanatili ang kabanalan ng liturhiya, hinihiling din namin na iwasan ang pagpalakpak pagkatapos ng huling pagpapaspas. Maraming salamat sa inyong pag-unawa at pakikiisa. Ang misang ito ay tinaalay ng mga sumusunod: Captain Gary Arroyo, John and Lynn Can, at Mrs. Teresita Viola Ohelio, sa pasasalamat ni Anastasio Salvador, sa mabilisang paggaling ni Irene Martinez, Emmanuel Navarro Jr. at Dominador Peñas Jr.
Magandang gabi po mga kapatid sa pananampalataya. Natitipon tayo sa kapilya ni na San Pedro at San Pablo. Ngayon po ay ikatlong linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno ng ating pagdiriwang ng banal na misa ay si Reverendo Padre Sagay, SVP. Tayo po'y magsitayo. Natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumainyo rin. Magandang gabi po mga kapatid. Magandang gabi po. Nais kong batiin si Cap Gary at ang mga kagawan ng barangay officials at sa inyong lahat mga kapatid, isang kapagpalang kapistahan ng Santo Niño. Happy Fiesta po sa ating lahat. Happy Fiesta po. Mga kapatid, tayo ay sa ikatlong linggo sa karaniwang panahon. Ang linggong ito ay linggo ng banal na salita ng Diyos. Ipinahayag ni Santo Papa Pope Francis na ang tuwing ikatlong linggo sa karaniwang panahon ay gaganapin ang araw ng salita ng Diyos. Ang ating pananampalataya ay nakaugat sa salita ng Diyos. Kaya mahalaga na alagaan, bigyan natin kahalagahan, bigyan natin pansin ang Biblia, ang salita ng Diyos sa buhay natin bilang Kristiyano. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga pagkukulang, ang ating mga kasalanan, ang ating mga kahinaan. May pagkukulang tayo sa Diyos. May pagkukulang tayo sa isa't isa. Marumi ang ating loob. Aminin natin na tayo ay makasalanan at kailangan ang kapatawaran ng ating Diyos upang magdulot ang pagdiriwang na ito ng mga biyaya sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabay-sabay tayo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, naluha ako ng kasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagtabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
pamagitan, itaguyod mo ang aming ginagampanan alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami naging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Nehemias. Noong mga araw na iyon, kinuha ni Ezra na saserdote ang aklat ng kautusan. Dinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki, babae, at mga batang may sapat ng gulang at pangunawa. Mula sa umaga hanggang tanghali, binasa niya ang kautusan sa harapan ng mga taong natitipon sa liwasang bayan. Ang lahat naman ay nakinig na mabuti. Si Ezra ay nakatayo sa isang entabladong kahoy na sadyang itinayo sa pagkakataong iyon. Siya ay nakikita ng lahat, sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin ang Panginoon, ang dakilang Diyos, ang wika niya. Ang lahat ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen. Pagkatapos, nagpatira pa sila bilang paggalang sa Panginoon. Binasa ng mga Levita ng maliwanag ang batas na ito ng Diyos at ipinaliwanag na mabuti ang kahulugan. Nang malaman ng mga tao ang mga dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban. Ano pa't sila'y napaiyak. Ang araw na ito ay dakila sa Panginoon na inyong Diyos. Wika ni Nehemias at Ezra at mga Levita. Nakikinig ang mga tao at umiiyak nga, kaya't sinabi nila, Huwag kayong umiyak. Wika pa nila. Umuwi na kayo at magdiwang. Ang walang pagkain at inumin ay bahagi na ng mayroon, sapagkat ang araw na ito'y dakila sa Panginoon. Ang kagalakang dulot niya ay magiging kalakasan nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang ating pong itutugon, Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino, sa pahat ang kaisipan. Tugon. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid, pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Tugon. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Tugon. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko at aking kaisipan, sa iyo ay makalugod, Panginoon ko't kalungan. O ikaw, nakublihan ko, ang dulot ay kaligtasan.
pudor, Espiritu bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Kayo ngang lahat ang isang katawan ni Kristo at bawat isa ay bahagi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Kagalang-galang na Teofilo, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna namin. Ang kanilang sinulat ay ayon sa sinabi sa amin ng mga nagasaksi nito, buhat sa pasimula at nangarap ng salita. Matapos na ako'y makapagsuri ng buong ingat tungkol sa lahat ng bagay na ito, buhat pa sa pasimula, minabuti ko pong sumulat ng isang maayos na salaysay para sa inyo upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga bagay na ito na ituturo sa inyo. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilagkahan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipang-aral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bigat na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakikita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisihil, at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon." Binalumbo niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya inaupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, "Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo."
Mga kapatid ko, kay Kristo ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang gabi po sa ating lahat. At happy fiesta po ng Santo Niño dito sa atin. Ang cute ng mga Santo Niño dahil siya. Ang cute-cute nila. Napakaganda, bilis. At maraming mga imahe pa na dala nyo. Basbasan natin ang lahat ng mga imahe mamaya. May dala kayong mga biyaya. Pauwi. Mga kapatid, ang ating buhay pananampalataya ay ganito. Magsimba, magdasal, ipakita ang ating devotion, ang ating pagmamahal sa Panginoon. Pero ang lahat ng ating ginagawa bilang mga Katoliko ay nagagaling sa banal na kasulatan na hindi natin iniingatan. Ang ating hindi iniingatan ay ang banal na kasulatan. Hindi lang natin alam kung ilang sa ating mga kabahayan na meron tayong Biblia. Kung meron tayong Biblia, gaano kadalas ng ating binabasa sa Biblia? Halos wala. Doon ko tayo nagpulang. Sa unang pagbasa, ang mga Israelita, yun din po ang kanilang ginawa. Na hindi nila nakinig sa salita ng Diyos. Hindi sila nagbasa. Binaniwala ang salita ng Diyos. At noong nagpahayag ang isang propeta, ang ginawa nila, nagiyakan, nagbalik loob. Nalaman nila na kasala sila dahil hindi nila napakinggan ang salita ng Diyos. Hindi nila napakinggan at hindi rin nila nasa buhay. Binabaliwala nila ang salita ng Diyos at dahil doon, binabaliwala lang din ng Diyos ang kanilang buhay. Kaya ang kanilang nangyari, sila ay naging alipin. Itinapon sa ibang bayan na walang identity, na walang buhay na maayos. Naghirap maging alipin sa ibang bansa, sa ibang bayan, nang walang karapatan ng anuman. Yan ang nangyari sa mga Israelita. At sa kanilang ito, sa Ebanghelyo ngayon, pinapakita sa atin ang isang napakaganda halimbawa na si Jesus ay nagpapahayag ng mabuting balita. Nagpahayag siya. At mga kapatid, siya ay naging masunurin sa salita ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. Kaya, nagsabi sa ang Diyos, Ama, ito ang aking anak na mahal. Siya ay ang aking kinalulugdan. Nagsabi ng Diyos, Ama sa kanya. Dahil, napakinggan niya ang salita ng Diyos, isinabuhay niya, nilayan niya. Kaya, walang maayos na buhay Kristiyano kung hindi nakaugnay sa banal na kasulatan. Ang tunay na pananampalataya ay nakalaan sa Biblia. Dahil doon, ipinahayag ng ating bansa, nauna pa pala ang bansang Pinas kaysa Vatican, magpahayag na ang isang araw ng banal na kasulatan. Ang ating unang Marcos, no? Siya po pala ang nagpahayag na sa buwan ng January, yung huling linggo, huling Lunes, magiging araw ng salita ng Diyos. Napakaganda, matagal na. Pero sa ang Vatican, noong kailanman, 2019 lang, so mga 5 years o 6 years pa lang. Pero nauna pa yung ating bansa. Dahil alam po natin, ang bansang Pinas ay isang bansang Kristiyano, bansang Katoliko. Pero kulang tayo sa pagbabasa at pagninilay ng banal na salita ng Diyos. O kailangan kung hindi
makabasa ng Biblia. At least, makinig kayo. May mga apps, may mga YouTube na mga video tungkol sa salita ng Diyos. Pakinggan natin. Hindi lamang laging mga reels, mga sayaw, mga kanta, mga kalukuhan. Meron po mga pare, meron mga iba't ibang mga organisasyon ng simbahan. No? Ginagawa nila mga reels. Daming mga sikat na paring Pinoy na ipinapahayag nila ang salita ng Diyos. Napakasarap pakinggan minsan. Magaganda mga mensahe para sa ating buhay araw-araw. Nakaka-inspire sa banal na kasulatan. Mga kapatid, alagaan natin ang ating diwa para sa salita ng Diyos. Nawa, basbasan tayo dahil tayo handang marinig ang kanyang boses ng salita ng Diyos at isang buhay na yan sa ating buhay. Ipahayag pa natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkataong tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaon sa kinaroroonan ng mga yumakay. Nang may ikatlong araw na buhay na magulit, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nakamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pasimula ng misyon ni Kristo ang ipahayag ang pag-aari ng Diyos, dumudulog kami sa iyo, Ama, upang kami maging instrumento ng pagpapalaganap ng kaniyang misyon. Buong tiwala kaming dumudulog sa iyo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa simbahan, ipahayag nawa nila ng may tapang at paninindigan ang panawagan ng kaharian ng Diyos, ang magsisi sa kasalanan at mamuhay ayon sa iyong mga utos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng aming bayan, masalamin nawa nila ang diwa ng kaharian ng Diyos, ang katotohanan at pag-ibig. Makapaglingkod nawa sila nang hindi iniisip ang pansariling kapakinabangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na dumaranas ng pagsubok, bigyan mo nawa kami ng sapat na lakas na harapin ang mga hamon sa buhay sa pamamagitan ng aming pagkapit sa salita at katawang nagbibigay buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa bawat mananampalatayang Kristiyano, maging sandigan, lakas at inspirasyon nawa namin ng iyong salita, O Diyos, nang kami maging banal at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga nagdadalamhati dahil sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay, makatagpo nawa sila ng kalinga sa mga taong handang tumulong at tumamay sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ng ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin sa pamamagitan ng iyong salita. Papanabaguhin mo kami upang kami tunay na maging kawangis mo sa kabanalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen.
Tayo po'y magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkahain natin ay kalugdan ng Diyos ang mga makapangyarihan. Kagabi nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan ay iyong dulot, kami sumasamo sa iyong lumuluhog upang kaligtas sa iyong ipagkaloob sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo, ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang may daragdag sa kadakilaan na sa iyo ay bukas. Sa pagpuri namin ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinagkikilaharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawin ng papuri sa iyo, na walang kumpay sa kalangitan, kami nagpuli sa iyong kadakilaan. Pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubugos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung nararapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Guspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Elias naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming naging layo ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumano. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkitapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo. Diyos ang mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Samantalang aming nananambikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo.
Paglooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay aking sumayin. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang bigay. Panginoon, hindi mo karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipagkinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman sa tulong ng panubos na ngayon iyong bigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo ang pasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsigo kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ang di malirik na kapayapaan ng Diyos Ama ang lumingap sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ng pagkakilala at pag-ibig niya at ng kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makamangkiling ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, bumaya kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at pagtikuran. Salamat sa Diyos.